Hindi nyo ba napapansin? Sa panahon ngayon, ang dami ng dumarating na problema. Parami ng parami. Pamilya, pera, trabaho, mental health, at pati na rin yung fear sa future. Minsan, parang nakakulong tayo sa ating mga takot at mga worries. Pero ang tanong, gusto ba talaga natin maging malaya? Pero paano nga ba? Sa mundong laging sinasabi kung ano yung dapat nating gawin at maging, saan nga ba talaga makikita ang tunay na kalayaan? Sabi po sa aklat ng 1, Kabanata 8, talata 31 at 32, sabi dito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino po yung mga kausap ng ating Panginoong Hesus? Ang kausap niya ay ang mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Bakit niya ito sinabi sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya? Kapatid, kung sinasabi mong ikaw ay naniniwala sa Panginoong Hesukristo, pero hindi mo naman tinatanggap yung Kanyang turo, or maaring sabihin natin na baliwala sa iyo yung mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ay maaring maging katulad ka din ng mga Hudyong nagpapanggap lang na naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Kung nais mong maging malaya, si Jesus ang ating tunay na kailangan upang tayo ay maging tunay na malaya. Sa paanong paraan? Una, kailangan tanggapin natin ang turo ng Panginoong Hesukristo. Huwag mong gawing laro-laro ang salita ng Diyos. Kapag tinanggap natin ang turo ng Panginoong Hesukristo, ibig sabihin naniniwala tayo sa Kanya. Pangalawa, kailangan natin ipagpatuloy na kilalanin Siya. Sabi sa verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Take note, makikilala. So, ibig sabihin, dapat nagpapatuloy tayong kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Para tayo ay mapalaya. Sabi niya, at hindi ko sabi, ang katotohanan daw ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan po ay Siya. Siya po yung katotohanan na binabanggit po ng salita ng Diyos. Kapag daw makikilala natin Siya, tayo ay mapapalaya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At pangatlo, ang patuloy na pagsunod sa Kanya. Kasi baliwala po ang lahat ng pagtanggap, pagkilala kung hindi natin sinusunod ang Kanyang mga utos. Dahil ito ang tunay na nagpapakita na tinanggap natin Siya at nakikilala natin Siya sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod. Hindi lang isang araw sinunod mo, bukas hindi mo na nasinunod. Hindi po. Kailangan patuloy. Sabi niya, patuloy natin siyang tanggapin, kilalanin at sundin.